We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Pag-aamok ng isang babae sa gitna ng kalsada sa Bacolod City sa pool sa video. Pulisya at public safety personnel puspusan ang isinagawang operasyon para walang mapahamak sa lugar. Si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatuto. Ang tagpong ito ang bumulabog sa mga motorista at iba pang residente na dumadaan sa Circumferential Road sa Bacolod City Miyerkules ng hapon. Magkikita sa video na tinangkang saksakin ng babaeng ito ang mga dumadaan sa lugar. Maging ang pulisya at public safety personnel nahirapan na pakalmahin ng babae. Ilang minuto pang lumipas, isang rider ang huminto sa gilid ng kalsada at unti-unting lumapit sa babae hanggang sa niyakap niya ito at nagawang kunin ang patalim. Kahapon, agad na nagtungo sa Police Station 4 sa Bacolod City, Kawani ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Murcia para iproseso ang pag-turnover sa babae na tinawag nilang si Elia Sunshine. Tubong Murcia ang babae at nasa pangangalaga ito ng MSWDO Murcia. Madalas daw itong paggalagala hanggang sa mapadpad sa Bacolod City. Wala man ang ginapabayaan, ginakundiin na siya magkadto, magpabalo sa amon nga sugaton sa ginasugat namon. Aminadong MSWDO Murcia na hindi kaya ng kanilang tanggapan na ipagamot ang ganitong uri ng kondisyon. Wala ng guardian si Alice Sunshine, kaya panawagan nila sa publiko na unawain ang sitwasyon ito at habaan pa ang pasensya. Samantala, nagpaliwanag ang pulisya kung bakit natagalan bago nila nakontrol ang sitwasyon. Ang sa police sa training namin is maximum tolerance ni. Ina-assess namon ng area kay likawan man namon nga makasiro. Kaya to ka police tani sir i-take down sir kwaon sir simpre ginistorya pa sa ginatubang sa ginalingaw sa. Plano ng pulisya na isa sa ilalim sa refresher training ang kanilang mga miyembro upang maging handa sa pagharap sa mga kahalintulad na sitwasyon o emergency. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Prietos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Rider, patay matapos sumalpok sa tricycle sa Santo Tomas, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. Narito ang report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kuha ang CCTV footage na ito sa kahabaan ng Barangay Laluna, Santo Tomas, Pangasinan. Kita ang motorsiklo sa kanang bahagi ng kalsada. Sinubukan niyang mag-overtake pero sumalpok siya sa isang paparating na tricycle na nasa tamang linya. Sa lakas ng impact, natumba ang rider na nakilalang si Xavier Cabilin, 25 anyos. Sinubukan pang dalhin sa ospital si Cabilin pero namatay rin kalaunan. Ayon dun sa investigation natin na overtake po yung motor, sakto naman po na may kasalubong po siya. Malakas kasi yung damage yung tricycle, talagang layupi po talaga yung sidecar po niya. Ayon sa pulisya, galing sa inuman ng biktima na pauwi na sana nang mangyari ang insidente. Nagtamuri ng sugat ang driver ng tricycle. Nakatakdang mag-usap ang pamilya ng biktima at tricycle driver para maareglo ang insidente. Sumalpok ang isang motorsiklo sa kasalubong na kotse sa National Highway na bahagi ng Barangay Banwar, San Juan, Ilocos Sur. Nagtamo ng sugat sa tuhod at galo sa katawan ng rider na agad dinala sa ospital ng responding police. Buti na lang daw at may suot itong protective gear. Hindi naman nasakta ng driver ng kotse. Sa investigasyon ng PNP, hindi natansya ng rider ang palikong bahagi ng daan. Pag-uusapan na lang ng magkabilang panig kung paano ipapagawa ang sira sa kanilang mga sasakyan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Nagdulot ng 6 na oras na brownout ang isang malaking sawa na pumulupot sa isang poste sa Mandaue City, Cebu. Yan at iba pang balita ang hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Namataan ang malaking sawa umaga kahapon sa Sitio Coconut, Barangay Umapad sa Mandaue City, Cebu. Nagtulong-tulong ang mga tao para makuha ito mula sa itaas na parte ng poste. Ang insidente ay nagresulta sa 6 na oras na brownout sa lugar. Agad na itinurn over ang sawa sa DNR-7. Kasi siguro nakita itong pagkaon, gutom siguro, kaya ilang pang ligawa sa lugar. Marami kasi nakita na bukitang pagkaon ito. Panawagan nila sa mga residente na huwag patayin ang mga makikitang ahas at agad na makipag-ugnayan sa barangay. Mahigit 40 unggoy makikita sa lugar kung saan itinatayo ang 80-foot na rebulto ng Divine Mercy sa isang bulubunduking barangay sa Cebu City. Ayon sa caretaker ng lugar na si Josie Mabano, nasasanay na ang mga unggoy na makihalubilo sa mga tao. Inamin niya na pinapakain niya ang mga ito. Pagkatapos kumain, babalik ang mga ito sa kagubatan sa likod ng ginagawang rebulto. Nang ipagbigay alam sa DNR ang presensya ng mga unggoy sa nasabing lugar, panawagan ng ahensya na iwasang pakainin ang mga ito. Mangingisda sa Bolhoon, Cebu, nalunod matapos mapunta sa malalim na bahagi ng dagat. Dead on arrival sa ospital ang 45 anyos na si Gregorio Vinian Jr. gabi nitong Miyerkules. Ayon sa kasamahan ng biktima na nag-spear fishing, nakapana si Vinian ng isang malaking grouper o pugapo. Subalit makalipas ang 10 minuto, hindi na umano ito makita. Nang hanapin, natagpuan niya si Vinian 40 metro sa ilalim ng dagat. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alaman na walang bangka ang 2 mangingisda at ilang oras na silang lumalangoy. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi bababa sa 70 ang bilang ng narecover na mga bangkay sa Ground Zero sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro simula ng pagguho noong February 6 ng gabi. Samantala, inilibing na rin ang mga bangkay na hindi pa nakukuha ng kanilang pamilya. Narito ang report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa gitna na nagpapatuloy pa ring search and retrieval operation para sa 37 pang nawawala sa pagguho sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Inihatid na sa kanilang hantungan ang 14 na bangkay na nahukay pero di pa rin tiyak ang pagkakakilanlan o di kaya bahagi lang ng katawan ang nakuha. Unang batch sila ng mga pansamantalang inilibing sa Maco Public Cemetery. May nakadikit na code sa bawat kabaong at nicho para mas madaling matunton sakaling may lumapit na nawawala ng kaanak. So bali yung buhay na family members, kukunan din sila ng DNA sample para imamatch na lang natin yung sa kanila na DNA at saka yung DNA na nakuha natin sa mga unidentified bodies. Karamihan daw sa mga sinuring bangkay. Yung iba kasi mostly may mga putol-putol na mga extremities. Tapos yung ulo, yung abdomen. But in general naman talaga sa asphyxia by suffocation. Natukoy naman ng Mines and Geosciences Bureau Region 11 ang isa sa magsisilbing temporary shelter area ng mga residente. Isang tent city ang planong itayo sa halos 1 ektaryang lote sa Barangay Elizalde sa bayan ng Maco. Patuloy pa rin naman daw ang malalimang assessment ng MGB sa iba pang lugar na inirekomenda ng LGU na maging permanent relocation site. Kung ererekomenda naman daw ng MGB na wala na talagang papatirahin sa Barangay Masara, sasang-ayon naman umano ang lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng mga residente. Eventually, ang Barangay Masara kung i-proseso yun sa legal technical, pwede gina siyang mawala gina siya. For the sake of the people, no, kay above all ang kinabuhi magyud sa tao ang importante, di nato dili gyud pwede nga atong i-compromise din na. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Pasintabi po na agnas na bangkay ng babae natagpuan sa isang tubuhan sa Balayan, Batangas. Narito ang report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Halos hindi na makilala ang bangkay ng isang babae na matagpuan sa isang tubuhan sa Barangay Malalay, Balayan, Batangas umaga noong Miyerkules. Ayon sa pulisya, isang magtutubo ang nakakita dito na kaagad nitong itinawag sa pamunuan ng barangay. Email kagad po doon po sa malapit po doon sa encounter site ng Philippine Army last noong December. Yun po ay nakakita po dahil po yung mga tubo po ay inatabas na po ngayon para po sa may process din po. December 17 noong nakaraang taon nang maganap ang engkwentro sa pagitan ng mga militar at mga umano'y miyembro ng rebeldeng grupo kung saan hindi bababa sa 7 rebelde ang naitalang nasawi. Posible umanong kabilang sa grupo ang natagpuang bangkay base na rin sa mga na-recover na gamit sa lugar. Nasa isang punerarya sa Balayan ang mga labi ng biktima at hinihintay pa ang forensics unit para sa posibleng pagkakakilanlan nito at posibleng kaanak na magkiklaim sa bangkay. Continuous naman po yung aming engagement sa community po. Pinapalalahanan din po namin sila na just in case po na may mamonitor po silang mga ibang tao po, kahit na tao. Regardless po yan kung involved po sa mga CPGs po or any other personals po na hindi po talaga dapat po sa kailangang barangay, ay i-report po sa amin para ma-check din po namin bakit po nandun po sila sa area. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinakawalan ang 71 olive Ridley Sea Turtle sa karagatan ng Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Pinakawalan ng mga kawani ng Dipolog City LGU at DANR Senro Manukan ang 71 olive Ridley Sea Turtle hatchlings sa Dipolog Boulevard, Dipolog City, Zamboanga del Norte noong February 5 ng hapon. Ayon sa Dipolog City LGU, nakita nila ang mga itlog sa dalampasigan ng Dipolog Boulevard noong nakaraang buwan. Kaya para masigurong mataas ang hatching rate ng mga ito bago pakawalan, kinurdon nila ang paligid ng mga pinag-itlogan. Ito na ang ikalawang batch ng baby pawikan na pinakawalan ngayong taon. Una nang pinakawalan ang nasa 118 hatchlings noong January 15. Hinikayat naman ng DANR Region 9 ang mga naninirahan malapit sa tabing dagat na kaagad na i-report sa kanilang tanggapan kung makakita ng mga itlog ng pawikan para ligtas itong mabantayan bago mapisa at pakawalan sa karagatan. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Natagpuang patay ang isang tindero ng pandesal sa tabing kalsada sa Iloilo City. Pamilya ng biktima at pulisya may itinuturong person of interest sa pagpaslang sa tindero. Nakaalerto si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Halos hindi matingnan ni Nanay Estelita ang bangkay ng kanyang 37 anyos na anak na si Gino Dubria nang matagpuan sa gilid ng kalsada sa Barangay Kalahunan, Mandurriao, Iloilo City. Masakit tanggapin ayon sa ina na wala na ang kanyang masiyahing si Gino. Napag-alamang hindi ito nakauwi sa kanilang bahay noong Martes hanggang matagpuan na lang ang bangkay nito Miyerkules ng gabi. Ang itinuturo ng pamilya na may kagagawa ng krimen, si alias MM na kaibigan mismo ng biktima. Ayon sa kanila, magkasamang dalawa na nag-inuman pagkatapos na magtinda ng pandesal. Hanggang nakatanggap na impormasyon ng ina ni Gino na mismong si alias MM ang umamin sa kanyang kapatid na siya ang pumatay sa biktima. Kung nauli ka sa bukid kagapaman, anday tatay dito nga patay ko si Gino. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuha ng pahayag ang kapatid ni alias MM pero wala pa itong tugon. Residente ng San Remigio Antique ang pamilya ng biktima at ang nasabing person of interest. Ayon sa pulisya, actually wala siyang may nakita ang stab, hack or gunshot wound sa lawas niya. Based sa initial investigation naman upod ang personnel sa Regional Forensic Unit. But may mga marks kami nga nakita ginapatihan nga isa sa mga rason sa iyang kamatayon is nga dili makita ang sa iyang liog, sa chin kag sa iyang
knows. Mainitin daw ang ulo ng nasabing person of interest sa pagkakakilala ng amo nito. Pikon na binasikuan si Im, medyo may pagkapikon. Patuloy na hinahanap ng kapulisan ang nasabing person of interest. Ay, hindi gid ako katurgi, mimi, kung hindi ka kasungka. Bata ako, apo ko, ay pagita ka kanina. Patuloy pang investigasyon ng pulisya sa motibo ng insidente. Mula sa GMA Regional TV, 1 Western Visayas, John Sala, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagkonti ng nahuhuling isda sa ngayon, ramdam daw ng mga mangingisda sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur. Pabago-bagong panahon at iligal na pangingisda, ilan lamang sa nakikitang dahilan ng mababang produksyon ng isda ayon sa BIFAR Bicol. Si Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Ilang banyerang na nahuling isda ang dinala ng mangingisdang si Ray Rabi mula sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur sa iba't ibang public markets ng probinsya. Aminado ito na kumonti ang mga nahuli nilang isda, lalo na ngayong maalon ng karagatan punsod ng amihan. Dahil napipilitan daw ang mga mangingisda na itabi ang kanilang mga bangka para makaiwas sa aksidente sa gitna ng karagatan. Kuyan, ngunyan, siguro mga 15 lang pataas. Pero kadto kanda ko lang sira, adakol talaga, mga 50, banyera, ganyan. Ngunyan, kumbaga sa pang maintenance lang. Base sa Fishery Situation Report ng Philippine Statistics Authority, aminado ang ahensya na bumaba ang produksyon ng fishery sector sa bansa ng 4.26 million metric tons noong 2023. Kumpara ito sa 4.34 million metric tons na fishery production noong 2022 o may 1.8% na pagbaba. Mapapansin din daw ang pagbaba sa produksyon sa mga commercial, inland municipal fisheries subsector at marine municipal fisheries gaya ng bayan ng Pasakaw. Nakakaapekto rin daw sa mahinang huli ng mga mangingisda ang magkakasunod na linggo na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at iligal na pangingisda na binabantay naman daw ng BIFAR at Philippine Coast Guard. So lahat naman yan binabantayan natin from the shoreline up to sa kadagatan natin, katubigan. So yung mga illegal fishing na yan, kasama natin sa binabantayan yan. Nakaalala din daw ang BIFAR sa mga mangingisda para maparami pa ang produksyon ng mga ito. Nagpapatuloy naman ang pamamahagi ng ahensya ng mga fingerlings, small bank at fishing gears sa mga mangingisda. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, traffic enforcer sa Talisay City, Cebu sinuntok ng rider na kanyang sinita. Ang insidente ng panununtok ay nangyari nitong Lunes ng hapon sa Barangay Mohon. Ayon kay Joy Tumulak, hepe ng City of Talisay Traffic Operation Development Authority o City TODA, nagbabaneho ng kanyang motorsiklo si Silvano Torrefranca na namamasukan bilang security guard nang makasagi siya ng isang motorsiklo habang binabaybay ang Cebu South Coastal Road, pero sa halip na huminto, kumaripas ito ng takbo. Dahil dito agad siyang pinara ng traffic enforcer. Sa puntong ito, kinausap siya ng traffic enforcer na si Jesse Taguba, 46 anyos, subalit laking gulat ni Taguba nang bigla siyang suntukin ni Torrefranca sa muka. Sa investigasyon ng City TODA, napag-alamang nasa impluensya ng alak si Torrefranca. Dahil sa insidente, sinampanan ng kaso direct assault, disobedience at reckless driving ang motorcycle rider. Nibuhi pa og mga bastos nga istorya hangtod nga niharong sa atong enforcer, unyang atong enforcer lagi wasan magdahom nga motoy buhaton, nasubagan gyud ang atong enforcer. Pinangunahan ng tattoo artist na si Mark Torres ng Lawag City, Ilocos Norte ang fundraising campaign sa Solsona, Ilocos Norte. Gamit ang kanyang talento, inilunsad niya ang 3 araw na Tattoo for a Cause para lumikom ng pondo para sa 2 taong gulang na batang lalaki na may kondisyon na kung tawagin ay anencephaly, kung saan ipinanganak ang sanggol na walang bungo. Ilang grupo at individual naman ang sumuporta sa kanyang hadikain at nakalikom ng mahigit 120,000 pesos para sa pamilya ng bata. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Bandang alas 6:30 ng gabi noong Miyerkules nang sumiklab ang sunog sa isang establishmento sa isang resort sa White Beach sa Barangay San Isidro, Puerto Galera Oriental, Mindoro.
Sa kuwang video ng isang netizen, makikita ang laki ng apoy na tumupok sa isang staff house na damay din sa sunog ang katabi nitong bar at partially damaged naman ang katabi ring apartment. Nahirapan daw pumasok sa lugar ang 3 fire truck na rumesponde dahil sa masikip na kalsada at idagdag pa ang mga kable ng kuryente na posibleng sumabit sa fire truck. 8:29 ng gabi nang edektarang fire out ng BFP ang sunog. Walang naitalang nasaktan o nasugatan sa insidente. Patuloy pang inimbestigahan ng otoridad ang sanhi at kung saan talaga nagmula ang sunog na umabot sa unang alarma. Inaalam din kung magkano ang danyos sa nangyaring sunog. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng nasunog na establishmento. Parang wala nga daw pong tao dun sa area na yun, dun sa establishment na yun. Yun sa bar, wala naman po. Actually, yung bar nga po, chinek din namin is nakalak, sarado. Yung staff house, wala din naman daw po naiwan doon nung that time na yun. Arestado sa Sulu ang facilitator ng ipinapadalang pera ng ISIS Philippines sa ibang terrorist group. Kasalukuyan nakadetine sa Criminal Investigation and Detection Group Region 9 sa Camp Batalya sa Zamboanga City ang 32 anyos na si Mirna Mabanza na financier ng terrorist group na Maute matapos itong maaresto sa bisa ng warrant of arrest sa Sulu, Huwebes ng umaga. Si Mabanza ay dating guro sa Sulu na sangkot sa international terrorist group na ISIS Philippines na dating pinamunuan ni Isnilo Hakpilon noong nabubuhay pa ito. Simula 2016 pa umano siya pinapadalhan ng malaking halaga ng pera ng nasabing grupo para pondohan ang aktibidad ng iba't ibang teroristang grupo sa Mindanao at sa ibang bansa tulad ng Syria. Maharap ito sa patong-patong na kaso kabilang na ang paglabag sa RA 10168 o ang The Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012 at RA 11479 o the Anti-Terrorism Act of 2022 na walang piyansa. Sinubukan ng GMA Regional TV 1 Mindanao na makuha ang pahayag ni Mabanza na kasalukuyan nakadetain ngayon sa CIDG 9 pero hindi pumayag ang nasabing ahensya dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon nito. Ayon naman sa Zamboanga City Police Office, patuloy nilang binabantayan ang iba pang individual o grupo na nasasangkot sa terorismo sa Mindanao. Iba't ibang aktibidad isinagawa sa pagdiriwang ng National Arts Month 2024. Kung ano ang mga ito, narito ang report. Inilunsad ng Panglao LGU ang Karaang Butang Display o ang pagdidisplay ng mga lumang kagamitan. Dito ibinida ng 10 barangay ang kanilang mga antigong kagamitan na nagpapakita ng kultura ng bayan. Kasama sa mga nakadisplay ang plancha na gumagamit ng uling, antigong teapots, giant old wooden spoon and fork, kahoy na planggana, jars at lampara at marami pang iba. Dahil sa mabilis na modernization sa bansa, makakabuti ayon sa LGU ang ganitong aktibidad para patuloy na bigyang halaga ang mga sinaunang kagamitan. This will serve as a preservation of our cultural identity, our human ability, and the skills of the Panglawanos, both those who are in the past and at present. Pagpasok pa lamang sa Balatas Development Complex, Naga City, sasalubong na agad ang iba't ibang klase ng makukulay na visual art na gawa ng mga Nagueño artists. Mayroon din mga booth kung saan pwedeng tikman ang iba't ibang uri ng pagkain. Ang aktibidad na makikita sa lugar ang bahagi ng pagdiriwang ng National Arts Month na pinamagatang Carao Festival 2024 o ang ibig sabihin, imaginative o creative. Nais din itong ibida ang pagiging mayaman ng lungsod sa sining, kultura at talento. Kasabay ng National Arts Month, sinimulan din ng lokal na pamahalaan ang online at on-site registration para sa Nagueño Artists Registry. In everything we do, dapat evidence-based, no? Arami kong isay ang musikero, pira ang nasa performing arts, pira ang mga nasa visual arts, literary arts, and so on and so forth. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga bunga ng bell pepper sa San Vicente, Ilocos Sur pinababaya ang mabulok sa mga bukid dahil daw sa mababang presyo. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North, Central Luzon.
Pahinog pa lang ang mga bunga, pero palugi na ang presyo ng produktong bell pepper ni Joel na taga San Ildefonso, Ilocos Sur. 50 pesos kada kilo ang farm gate price ngayon, mababa sa dati nitong presyong 180 hanggang 250 pesos per kilo. Kaya kung tuluyang bumaba ang presyo, hindi na raw niya ibebenta ang mga tanim. Mahal pa raw kasi ang gagastusin niya sa spray at bayad sa mag-aani. Nung nababangge, aming estimarenin. Sa ilang taniman ng bell pepper sa San Vicente, pinabayaan na ng mga magsasaka na mabulok ang mga bunga. Ang ilan, ibinenta na lang ang ani sa halagang 10 piso kada kilo para mapakinabangan. Malayo sa 100 piso kada kilo na bentahan sa mga pamilihan. Kakaunti raw ang nagtanim ng bell pepper ayon sa High Value Crops Coordinator, kaya walang overproduction. Bumagsak ang presyo dahil daw sa mga trader. Kunti yung farmer natin, grower tungkol sa bell pepper. Pero yung mga traders natin sabay-sabay para pabagsakin yung presyo. Bilang tugon sa problema ng mga magsasaka, nakipag-ugnayan na ang Provincial Agriculture Office sa Agricultural Marketing and Agribusiness Department ng DA na siyang hahakot at bibili sa mga ani na magsasaka at direktang ibebenta sa seller. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Plantito mula Lawag City kumikita ng 30,000 hanggang 40,000 pesos kada buwan sa pagtatanim ng lettuce. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Green na green at blooming ang matanim na lettuce ng certified plantito na si Jefferson sa kanyang greenhouse sa Lawag City, Ilocos Norte. Puno ng masaganang tanim na Batavia variety lettuce ang kanyang mini lettuce farm. Nagsimula lang daw ito sa rooftop ng kanyang bahay noong pandemya. Full-time work from home employee si Jefferson bilang graphic artist, kaya raw naisipan niyang isabay ang hilig niya sa pagtatanim para magkaroon ng extra income. Sa starting capital na 5,000 pesos, nasimulan niya ang hydroponics gardening. Nagplan na more than 1 year or almost 2 years before i-put up to as a business. So, ayun, para magstay na rin ako dito sa Ilocos. Kumikita si Jefferson ng 30 to 40,000 pesos pataas kada buwan na bunga ng kanyang lettuce farm. Bukas naman ang kanyang lettuce farm sa publiko. Sa halagang 100 pesos, pwede nang mag-picture taking at lettuce picking. May payo naman siya sa mga gustong magsimula ng maliit na business. Kung may gusto kang gawin, tiyaga-tiyaga lang talaga. Kasi kung susuko ka agad, kasi ako, from pandemic talaga yung trial and error, hindi ko nakuha ng mabilisan. Bukod sa freshly picked lettuce, libre rin na ibinabahagi ni Jefferson ang kalaman sa hydroponics gardening para mas marami pa ang maenganyong magtanim at magnegosyo. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.